Tatlong tips sa paggamit ng pabango. Una, i-apply mo sa pulse points. Pwede sa magkabilang likod ng tenga, sa gilid ng leeg. Pwede sa wrists, magkabila. Pwede rin bandang baba ng leeg, bandang dibdib. So, bakit sa pulse points? Ang pabango ay nagpo-project or mas nagpo-project kapag naiinitan. At ang pulse points nagpo-produce ng natural body heat. Diyan nagpo-flow yung dugo. Habang nagpo-flow yung dugo, natural body heat. So, mas nagpo-project ang pabango. Pangalawa, wag mong i-rub. So, for example, nag-spray ka sa wrist. Di ba yung iba, kinukuskus? So, para sa mga frog heads, pag nakita namin yon, ang sakit sa mata. Ang sakit sa ulo. Kasi, kapag ni-rub mo, magpo-produce ng heat dahil sa friction. So kapag nag-produce ng heat, mas magpo-project, okay, mas maamoy mo siya, pero sinisira mo rin yung breakdown ng notes. Possible na yung top notes mawala na kagad. Possible na maapektuhan yung kung gaano siya katagal talaga dapat maglalast. So, never rub. Pabayaan mong mag-work yung magic ng pabango naturally. Gamit yung body heat or gamit yung heat ng paligid mo, pero never rub. Pangatlo, mag-spray ka lang ng konti. Minsan, less is more. So, ilan yung konti? Ang lagi kong advice, 2 or 3. Depende sa pabango, depende sa pupuntahan mo. Kung yung pupuntahan mo, mas maliit na space, mas konting spray ang kailangan mo. Kasi kapag nag-overspray ka at pumunta ka sa isang maliit na space, sabihin na natin sa classroom or sa office na maliit lang yung room, baka murahin ka ng mga katabi mo kasi machochoke sila, malulunod sila dun sa lakas ng pabango mo. So, laging nakadepende kung anong klaseng pabango. Pero, siguro rule of thumb na lang, less is more. Magdagdag ka kung nahihinaan ka. Huwag mo i-rub.